Hello mga kablog-vlogan, welcome back sa ating channel at ngayong araw na to sasagutin ko ang isa sa pinaka-common na question pag nagta-travel at nagdala ng hayop coming from Luzon to Mindanao by car. Kailangan nga ba ng papeles or may nag-check ba ng papeles ng mga hayop pag nag-travel ka inter-island from Matnog to Allen and from Diloan to Surigao? So yan ang sasagutin natin sa video na to. So welcome back nga mga kablaglagan. So bago ko sagutin yan, ito ang ginawa namin. Bago kami nag-travel, remember, 7 hayop ang dala namin. So 3 aso, 4 na pusa. Now, bago kami nag-travel, nag-update muna kami ng vaccination records nila. So pinabakunahan namin ulit. Lahat naman sila bakunado na, pero pinabakunahan namin ulit. So kumuha kami ng bagong booklet sa veterinary clinic. So kita nyo dito, meron silang sticker. Itong booklet na to. Bagong-bago kasi ayan, nagpabakuna kami ulit. So yun yung una namin ginawa. At may bayad yun. Depende sa pet clinic na pupuntahan ninyo kung magkano bayad nila. So hindi namin alam yan kung magkano yan. And basta may bayad yun. Kasi syempre bakuna yan, di ba? So yun yung una namin ginawa. So 7 sila, pinabakunahan namin. And pangalawa namin ginawa, number 2, kumuha kami ng veterinary health certificate. Ito yon. Ayun kung kikita nyo. Ayan. Veterinary health certificate. So, bawat animal nun, bawat pet, meron sila tig-isang health certificate. Kinuha namin to sa vet din kung saan kami nagpabakuna. So, itong health certificate na to may bayad to sa veterinary clinic namin dito sa Pet Friends Veterinary Clinic. Shout out kay Doc Ana. At bawat certificate ay 500 pesos. Kung manghihingi kayo ng ganito certificate, tanong nyo na lang sa veterinary clinic kung magkano. Pero ito, meron tong bayad. Okay? So, mabilis lang naman to. So, mga 1 day, pwede nyo nang kunin. Depende sa usapan ninyo sa clinic kung kailan nyo makukuha. Pero definitely, this is number 2 sa step na ginawa namin. Kumuha kami ng certificate. Now, bakit kailangan ng health certificate, veterinary health certificate? Kasi kailangan yung pumunta sa website ng Bureau of Animal Industry or BAI. So, ilalagay ko na lang yung link dyan sa baba. Yes. So, sa BAI, kasi kailangan nyo ng permit to or shipping permit. Ito yon, shipping permit. So dito sa shipping permit, or online mo siyang i-apply. Tapos pag nag-apply ka, itong health certificate na to, i-scan mo to, tapos i-upload nyo lang doon sa, or scan or picturean nyo, tapos i-upload nyo siya doon sa website pag nag-apply na kayo ng shipping permit. Tatanungin lang naman doon sa shipping permit is yung origin at yung destination. Kung saan kayo galing, saan kayo pupunta. Yun, fill out nyo yun doon. Sino yung owners, ganun-ganon. Tapos syempre, yun na nga, yung health certificate na hiningi ninyo sa veterinary. So, upload nyo lang doon. Ngayon, gagawin nyo siya, yung pag-apply ng permit, ng shipping permit, 3 days before your scheduled travel. So, 3 araw bago kayo travel or 3 araw bago kayo tumawid ng inter-island, kailangan nyo nang kumuha ng permit, ng shipping permit. Mabilis lang yung approval nito guys, mabilis lang, sobrang bilis lang. Kailangan nyo lang i-take note ay pag mag-register kayo dun or pag mag-enroll kayo or mag-fill out kayo ng form dun sa permit na shipping permit ng mga animals, kailangan yung i-check yung email address ninyo. Bakit? Kasi just in case ma-reject siya, just in case may kulang kayong requirement, just in case may kailangan silang additional requirement, doon nila kayo i-inform or sasabihan sa email address na binigay ninyo dun sa website nila. So, kailangan active yung email, kailangan i-check nyo yung email from time to time hanggat hindi nyo pa nakikita yung approval. Kasi kung ma-approve man siya, isisend din nila sa email. Kung i-reject nila, isisend din naman nila sa email at sasabihin nila kung bakit na-reject. So, kung nandun yung rejection reason, sundin nyo lang or i-fulfill nyo lang or dapat masatisfy nyo lang kung ano yung kailangan nila. So, kailangan active yung email at kailangan i-check nyo palagi yung email nyo pag nag-apply kayo nitong shipping permit from the Bureau of Animal Industry. Again, link nasa baba.
Okay, so yun yung tatlo na ginawa namin bago kami umalis. Ngayon, dating namin ng port, kasi unang port namin Matnog, patawid ng Allen. Hinanapan ba kami or ano-ano yung requirements na pinakita namin? Ang sagot, wala. Pagpunta namin ng port, walang nag-check ng papeles. Hindi kami nag-present ng animals sa guards. Hindi kami nagpakita ng papeles. Eto, nag-ready lang kami, print lang namin tong shipping permit, pero hindi kami hinanapan nitong shipping permit. Hindi kami hinanapan nitong health certificate, hindi kami hinanapan nito. At lalong-lalo lang hindi kami hinanapan nitong vaccination records. Walang naghanap ng papeles from Matnog to Allen. Wala ring naghanap ng certificate from Liloan, kasi sa Liloan kami sumakay. From Liloan going to Surigao, wala ring naghanap ng certificate. So yung mga animals namin, yung mga pets namin, 7 yun. Again, 3 aso, 4 na pusa. Lahat sila nasa loob lang ng kotse, hindi sila pinalabas at walang nag-check ng papers nila. So mula Luzon hanggang Mindanao nakarating kami, walang naghanap ng papeles. Pero handa kami just in case hanapan kami. So andito yung mga requirements namin. Kompleto pa rin kami. Pero worth it ba? Sasabihin ko pa rin, yes. Worth it pa rin. Dahil sa peace of mind at dahil sa just in case, you'll never know what happens. Kasi alam niyo naman dito sa Pilipinas, minsan, di ba, may stricto, biglang nagiging stricto, minsan very relax lang sila, parang ganon. Pero sabi ng vet namin, shoutout kay Doc Ana, marami na siyang na-encounter na case na nagdadala ng animals, tapos pagdating na dun sa port, hinanapan ng papeles, hinanapan na ng permit to shipping permit, hinanapan. Walang maipakita. So, nangyari, naiwan yung hayop. Or worse, hindi sila nakaalis. So, kami, kinuha pa rin namin to, dinaan pa rin namin sa tamang proseso, kahit na pagdating doon, wala namang nag-check. Dahil, for peace of mind and para dire-diretso at walang hassle yung travel. So, that's it for today. Sana may natutunan kayo at abangan nyo yung next vlog ko about the pet-friendly accommodation sa Visayas and sa Mindanao. So, until next time. Bye-bye.